ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri, pasalamat kay Allah, ating puriin at pasalamatan kung saan ay na ipagpapatuloy natin. Minsan, yung kunti, minsan ang mahalaga, kahit papaano, ipagpapatuloy natin ito. Inshallah. Minsan walang nagla-live sa atin, no? Nakaraan walang nag-live, no? Nakaraan wala, no? Nag-record. Pag may na-record kayo, ipasa nilang kay Awais, tapos si Awais yung mag-ibig. So, inshallah ay natapos natin nakaraan ang Surah Al-Infitar. So, ngayon dito na tayo sa Suratul Takwir. Takwir. Ang ibig sabihin ng takwir, ang pagtiklop. So, ano ba yung titiklopin? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, tiklop yung parang, yung tiklop mo na. Okay. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idha syamsu kuwirat. Kapag, pinabaliwanag natin yung salitang idha, kapag patungkol sa kabilang buhay, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gumagamit ng salitang idha. Ang idha ay inaharap at talagang mangyayari kapag. Ang ibig sabihin ng idha, kapag. Kapag sabi niya ang araw na yan, nakikita niyo, ay ititiklop na. Alam mo yung mga nakaraan niya, idha samaun sakkat, mabiyak yung malangit, yung araw ng paggunaw ng mundo. Na ito naman, kapag titiklopin na, may iriwaya pero may medyo mahina, ay ilalagay na sa impyerno. Yung araw. Ang mahalaga, wala ng araw. Aalisin na yan. Dahil may araw yan, yan ay ang lahat ng yan ay sumusunod lang sa kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. May araw, wala na. Utusan niya siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, umalis ka na, matiklop na siya. Mawala na yan. Pagkatapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idhan nujumum kadarat. At kapag ang mga bituin ay mga laglang, ibig sabihin yung mga bituin, nakikita natin na yan, magkahulog na yan. Kasi wala na, gugunawin na ang mundo. Araw ng paggunaw ng mundo. Na hindi ito basta-basta. Dito na yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wataran na sa sukara. Wa ma hum bisukara walakinna azab Allah shadid. Kapag dumating na yung tao, yung araw na ito, makikita mo, sabi niya mga tao, parang yung sukara, lasing. Ibig sabihin, yung hindi na alam nila kung anong gagawin. Dito rin binanggit, yung watada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ibig sabihin, yung mga nagbubuntis sa oras na ito, abutan sila ng araw ng paggunaw ng mundo, yung mga buntis hindi pa manganganak na di sa oras. Imagine nyo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta yung araw ng paggunaw ng mundo. Imagine yung laki ng araw na yan. Yung kalangitan na yan. Yung mga magkahulog na yung mga bituin na yan. Araw ng paggunaw ng mundo. Tingnan mo ano pa yung mangyari? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilal jibalu suyirat. At kapag ang mga kabundukan ay mga glaho. Ibig sabihin, ang suyirat, matanggal na sa mula pinagkalagyan niya. Sa ibang ay parang, di ba mabigat yung kabundukan ay matanggal at magkawasak-wasak na sama nga kung ano-ano dyan ililipad ng hangin. Ang mangyari sa kabundukan, ang bigat ng bundok na yan,
Tapos ano pa? Wa idhal isyaru uttilat. At kapag ang mga buntis na kamilyo ay mapabayaan. Ang isyar, actually yung isyar, ito sabi na buntis na kamilyo. Pero ang tinutukoy dito, kasi sa that time, panahon ng mga Arabo, ito yung pinakamahal na kayamanan. Yung buntis na kamilyo, lalo na malapit na mga anak. Panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung yun ang pinakamahal. Walang nangihigit. Wala namang panahon ng mga eroplano, mga jet fighter, wala naman mga ganun. Hindi tulad ng mga panahon ngayon, pinakamahal ata yung B-bomb, yung kan na yun, B-bomber na yun, no? Ito pinakamahal ngayon na gamit. Wala naman panahon noon. Kaya ang panahon nito, sabi niya, isyar, yung buntis na kamilyo. Ang ibig sabihin nito, yung mga bagay na mahalaga ay pabayaan na. Wala na, kahit yung mga ginto ng bar, ano yung gintong bar na yan, wala na, hindi na pansinin. Yung mga B2 bomber na yan, wala na. Ang mahalaga, anumang kagamitan na may halaga o mahalagang bagay, ibig sabihin nito ay pabayaan na. Wala nang mapapansin. Imagine, no? Gaano katindi ang araw na ito. Yung mga sasakyan Mercedes o ano man, ilan mga milyon yun, 18 million yung sinabing Diskaya, no? Ano na yun, 18 million, grabe sabi kong alam nga. 18 million, 21 million na sasakyan. Ha? Wala na yun. Hindi na yung papansinin sa araw nito. Yun sila sa wa'idhal isyaru uttilat. Uttilat, ibig sabihin ng uttilat, wala na. Hindi na pansinin. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'idhal uhusu husyirat. At kapag ang mababangis na hayop ay titipunin ng sama-sama. Husyirat. Sabi nila, yung lahat ng, wala na. Yung mga mabangis man na hayop, wala na. Titipunin na rin. Sabihin, wala na yung kabangisan nila, wala na, mawawala na yun. Dahil sa takot na sa araw na yun. Ibig sabihin yung araw na pangyayari na ito, sobra. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhal biharu sujjirat. Doon, at kapag ang karagatan ay matulad sa naglalagablab na apoy, umaapaw. Imagine yung dagat, maglalagablab na yan. Ang dagat makikita natin na, yan, dagat na yan. Di ba? Pangpatay pa ng apoy, pwede. Sa araw na ito, maging parang gasolina na yan. Maging apoy na, masisindihan na. Imagine. Kaya sabi dito, sujjirat. Ang sujjirat, ibig sabihin, sindihan na. Sindihan na yung ano? Sindihan na yung karagatan. Magiging apoy na. Kaya titignan mo naman yung araw na ito. Hindi basta-basta yung araw na ito. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhan nufusu juyizat. At kapag ang mga kaluluwa ay muling ibalik sa kanilang katawan. Sabihin, dahil naghihiwalay yung katawan at saka yung kaluluwa, ibig sabihin ito yung pagbabalikin, ibabalik na yung, ibig sabihin pagbubuhay ito muli. Wa idhal mau'udatu su'ilat. Tingnan mo yung mga binanggit ito, puro ida-ida, no? Ito yung maraming, actually, nung memorize ko, mahirap ito yung memorize. Kasi puro ida yung umpisa niya. Wa idhal mau'udatu su'ilat. At kapag ang sanggol na babae na inilibing ng buhay na katulad ng ginawa ng mga paganong Arabo at ay tatanungin. Sabi nila, kasi yung ito mau'uda, ang mau'uda ito yung mga that time kasi mga Arabo. Kapag babae yung anak nila, malungkot sila. Kasi that time, wala pa yung Islam, ang kababaihan noon, walang halaga. Walang halaga yung mga babae that time. Ano lang, yung parang gawing alipin, parang walang halaga. Kaya nga ang mga Arabo, mga Pagano that time, kapag anak nilang babae, nililibing na nila.
Imagine, nililibing nilang buhay. Noong panahon nun, di ba nung dumating yung Islam, binigyan halaga. Kaya magpasalamat yung mga kababayan natin. Kababayan ng mga Arabo. Na binigyan silang halaga ng Islam. Mayroon ng karapatan ng mga babae. Noong panahon, wala. Imagine kaya ng mga, gaano ka yung paniniwala nila na walang halaga ang anak nilang babae, nililibing nilang buhay? Ha? At kapag babae yung anak, yung parang mangingitim, makikita mo yung sa mukha nila yung kalungkutan. Ayaw nila yung babae. Ganun ka, walang halaga, walang karapatan. Wala nang halaga, kano magkaroon ng karapatan? Ang kababaihan, bago dumating ang Islam, yung mga Arabo, kaya nililibing na nila. Na ito sabi niya, darating ang araw, tatanungin sila. Bakit nila nilibing? Bakit nila pinatay ang kanilang mga anak? Sabi ng mga ulama, hindi lang yung mga naglibing buhay sa mga anak nilang babae. Bagkus lahat ng pumatay. Lahat ng pinatay mo yung sino mang pumatay dito, tatanungin siya, bakit mo pinatay? Bakit mo pinatay? Diba tulad ng ngayon yung sa Palestine at yung tawag dyan yung Israel. Bakit mo binumbahan? At bakit mo pinatay? Tatanungin na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buwan. Doon wala na. Tulad ng sinabi natin sa isang ayah, yung latam li kusayin, yaw malatam li kusayan linapsin saya. Wala nang may naghahawak ng pagmamayari. Siya lamang. Natanungin na, bakit mo pinatay? Yun. Ikaw na yung sumagot. Ikaw rin nakakalam. Ano yung, dito, tingnan mo dito, kapag idadalhin sa United Nation ba yan? Yung mga kaso-kaso. Pag sabi ng Amerika, veto, wala, tapos. Yung usapan. Kahit yung lahat ng bansa sabi niya, ay pabor na sa mag-ceasefire ganyan. Pagdating ng Amerika, veto, wala, tapos. Hindi matuloy-tuloy yung ceasefire. Kahit ang dami ng pinapatay, na pagdating sa kabilang buhay, wala na silang pagpamayari. Wala subhanahu wa ta'ala lamang. Natanungin sila, bakit mo pinatay? Wala nang bito, hindi na makabito yung Amerika doon. Bibito nila, nakakaasar no, yung ibibito na ang lahat ng bansa, ang dami-dami. Paano nyo yun? Tapos ibibito lang ng Amerika, na wala tapos, hindi man yung ceasefire. Natatanong sila yung nakakaalam. Bahala na sila na magano. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bi'ay dhambing kutilat. Sa anong kasalanan siya ay pinatay? Bi'ay dhambing kutilat. Anong kasalanan nilang pinatay sila? Alam yung mga bata? Alam yung tingin ng mga Israel? Kahit yung bata sabi niya ay kalaban yan. Imagine. Narinig niyo yung mga sinasabi ng mga sundalo ng Israel? Pati yung bata daw kalaban. Kaya binubumba na wala nang pakialam doon. Nasabi ng Quran, tanungin sila, bi'ayyi dhambin kutilat. Ano ang dahilan bakit sila pinatay? Sabi doon sa bakit nila pinatay yung batang babae, nilibing nila buhay. Sabi ng mga ulama natin, mga ibang magpapaliwanag, lahat ng pagpatay, tatanungin, ano ang kasalanan? Bakit sila pinatay? Anong kasalanan ng bata? Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha suhufu nushirat. At kapag ang mga talaan ng mga gawa, mabubuti man at masama ng bawat tao ay ilaladlad na. Ibig sabihin, ibibigay na. Ito yung kabilang buhay. Kapag mga ganito, kabilang buhay. Ibibigay na. Ito na ilagbis natin pinaliwanag yung mga paliwanag yung talaan ng bawat isa, maibibigay. Doon na yung sa kanan, doon na yung sa kaliwa, doon na yung sa likod. Diba? Napaliwanag natin kung kailan. Ibig sabihin, magliparan na. Mapunta na. Alam mo na, mapunta na kung saan mapunta ito. Ganun yung mangyari. Dito, control na. Kumbaga yung mga talaan,
magliparan na pupunta doon sa may-ari. Imagine, no? Gaano kapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala, ganun yung daming mga talaan. Imagine, makapunta sa kanila yun. Ito nangyari sa mga, makikita mo yung mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung halimbawa yung sa panahon ng yung Suratul Fil. Yang lahat ng bato, nakalagay yung pangalan nila kung saan tatama. Ganyan din yung panahon ni Lut. Ni Lut yung lahat ng bato na mahulog sa kanila ay may pangalan. Kung sino yung tamaan. Hindi yun magkamali. Paghulog sa kanila. Grabe yung mga, parang dito yung rocket ba? Ito sa panahon natin parang nakaprogram niya, no? Tingnan mo, nagawa na pala ng tao ngayon, no? Yung nagawa na ng mga tao, yung Iran. Ang lakas ng ano yung target, kung saan yung target, nakaprogram talaga yung saan tatama. Na, hindi lang sila yung magaling. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagturo sa kanila, higit na magaling. Nung panahon ni Lot, panahon ng Ashabul Fil, ang mga bato, nakaprogram kung saan tatama. Nakapangalan. Na. Ganun ang mangyari. Ito, yung mga sufu nushirat. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idas sama'u kushitat. At kapag ang kalangitan sa kaitaasan ay tanggalin at mawala sa kanyang kinalagyan. Imagine na, yung langit na yan, ang kapal ng langit na yan. Tatanggalin. Tulad ng sinabi na natin, na paliwanag ko na yung sinabi sa ibang ay, yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Ibig sabihin, may araw, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kalangitan at kalupaan. Niliwanag din natin kung ano yung mga akwal ng mga ulama. Mayroon nagsasabi, talaga as in literal, palitan. Talaga papalitan kung ganito yung sinabi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung kalangitan ay tanggalin at mawala sa kanyang kinalalagyan. Ibig sabihin, tanggalin. Nang laki ng langit na yun, tingnan natin, pinakamalaking, sa mga nakikita natin, nilikha, yung kalangitan na yung pinakamalaki. Diba? Wala nang higit yan. Pero ang pinakamalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung arsh. Arsh. Tapos yung kursi. Arsh yung pinakamalaki. Ito na, paliwanag natin ito, no, na yung gaano kalaki yung arsh. So yung arsh yung pinakamalaki, at arsh din ang pinakunang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una niyang nilikha yung arsh, yung trono niya. So, ito yung sinasabi, yung kalangitan yan, kung sakasakali ito ay masisira, tatanggalin sa kinalagyan niya, ibig sabihin, gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong kalangitan. Maaari din natin alam kung paano, kasi sa araw ng kabilang buhay, di ba mayroon yung araw, ilalapit, sabi niya, sa parang ilang mile na lang yun. Parang mayroon yung ilang mile yun. Nakalimutan ko yung hadith. Ang malaga mile na lang. Ibig sabihin, baka may kalangit at tapos ilalapit yung, kasi gagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala bagong langit. Tapos, yung araw, ilalapit yung araw. Dito sa atin, dito sa Dagupan, dito sa atin sa Pangasinan, kung umabot 50 na yung 48 ba yun? Nakaraan parang naalala ko 50. 50, no? Yung heat index niya, wala nang pasok. Tapos yung electric fan, yung buga niya, mainit. Ngayon, ang layo pa ng araw na yan. Sa panahon na yun, ilalapit niya Allah subhanahu wa ta'ala yung araw. Pagkatapos, imagine, wala pang damit yung tao. Magpupad yun. Tapos wala nang electric fan. Wala nang hangin. Kaya nga yung nabanggit sa hadith, yung magpapawis siya. Kung ano yung kasalanan niya, ganun yung pawis niya. Mayroon sabi niya yung pawis hanggang bukong-buko, mayroon hanggang tuhod, may hanggang baywang, hanggang pusod, mayroon hanggang liig,
Mayroon yung malunod na siya sa pawis niya. Paano yan, no? Yung pawis niya doon lang sa kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na yan. Na, parang nakaprogram din, no? Nakaprogram din yung mga pawis. Yung pawis niya sa kanya lang. Imagine ang dami ng tao na yan. Depende. Doon na mangyari yung pasisilungin. Pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung sa kanyang lilim. Yung 7 klaseng tao. Yun. Lilim ng arso. Lilim niya. Maliban doon, kung hindi ka nakasali sa 7, wala na. Nandoon ka sa init. Sino yung mga 7 na yun? Imamun Adil, di ba? Yung pinuno makatarungan. Ano pa yun? Meron doon yung mga nagsasadaka, nagbibigay ng kanan, hindi alam ng kaliwa. Pero ngayon, binibigay ng kanan, hindi lang kaliwa yung makaalam. Ang nabanggit doon, pag ibinigay ng kanan, hindi malaman ng kaliwa. Yung mga lumaki, mga sabab, yung lumaki sa ibada, mula sa pagkabata ay nagsasala na, makasama doon. Yung guwapo, inyaya ng babae, sabi na ako ay may takot sa Allah. Yung mga yun. Yung mga, ano pa mga nakano doon? Yung nagsama dahil sa Allah at nagiwalay dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad natin ito. Bakit tayo nagsasama? Hindi naman tayo nagsama dahil sa yung biryani lang dyan. Ilan naman tayo nagsama? Kahit walang biryani, nandito pa rin tayo. Nagsama-sama tayo. Hindi tayo magkamag-anak. Si Awais, Pakistani. Ako, Tauso. Kayo dito, Pangasininsi. Nagsama-sama tayo. Para kay Allah. Sana ay mapabilang tayo. Panalangin natin kayo ganun. At sila ay naghiwalay dahil din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa yun? 5 na yung nabanggit natin. Ang malaga 7 yun. So, yun na yung mangyari. Kaya inshallah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idal jahimu su'irat. At kapag ang impyerno ay pagningasin ng nag-aalimpo yung apoy. Hirap naman yung mga Tagalog nito. Malalim. Alam ko wala tayo. Okay. Ang ibig sabihin ng wa idal jahimu su'irat, sisindihan na ang impyerno. Ibig sabihin, siya ngayon, hindi pa nasindihan. Sisindihan na, palablabin na. Kaya sabi niya ay, tinanong niya ito, tinagalog niya, at kapag ang impyerno ay pagningasin ng nag-aalimpo yung apoy. Ang mahalaga sindihan na, pang-apuin na. Pagliyabin na, ibig sabihin sindihan na kasi, ipalabas na yung init. Doon na makikita mo na. Makikita na ng mga tao. Wa idhal jannatu uzlifat. At ganun din, at kapag ang paraiso ay gawing malapit na sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, impyerno makita na ng tao. Yung makapasok, siyempre, nakikita mo na yung hantungan mo. Nandito na ako, sabi mo, nakikita mo na yung init. Yung mga tao naman maparaiso, makikita na rin nila. Kaya sa uzlifat, ibig sabihin palapitin sa kanila. Kaya may zulfa, sinasabi ng Quran, zulfa, ibig sabihin palapitin. Palapitin na sa mga tao. Yung makapasok sa siyempre. Kasi yung mga tao na hindi makapasok sa paraiso, kahit yung amoy, ay hindi nila maamoy. Hindi siya makaamoy. Yung amoy lang ng paraiso, gaano kabango, 500 years lakarin, naabutan ng kanyang bango. Na ang tao na hindi makapasok sa paraiso, hindi na maamoy yun. Pero yung tao makapasok sa paraiso, malayo pa na aamoy niya na. Yun. Kaya dito, ilalapit na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapakita na. Na dito, kapag pinalapit na yung paraiso, sinindihan na yung impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alimat nafsun ma'ahdarat.
At ang bawat tao ay makababatid ng bagay ng kanyang ginawa, masama man o mabuti. Ibig sabihin nito, lahat ng mga ginawa natin, ilagay na sa harap natin. Mababatid mo na. O, ito na yung ginawa mo. Tuwing Sunday, pumupunta ka sa Masjid Abu Sali, yan na yung gantimpala mo. Sulat na. Ikaw absent ka dito sa araw na ito, kaya walang ano mo dito. Nakasulat sa talaan. Kaya nga dito, alimat nafsun ma'ahdarat. Malaki man o maliit. Kaya nga sabi ng mga hindi mananampalataya, la yugadiruna sagiratan wala kabiratan illa ahsa. Lahat walang makaalis. Walang makaligtas na anumang ginawa, maliit man o malaki. Nabuti man, makasulat sa talaan. Kaya nga tayo ang pumili kung anong gusto natin na ilagay sa talaan natin. Ika nga sabi niya, ang buhay sa mundo ito palang gumagawa ka lang ng kwento. Sinusulat mo lang sa talaan, may tagasulat na. Kahit hindi ka magsulat, sinusulat ng mga anghel. Ano ang kwento mo? Babasahin mo na yung kwento mo doon sa kabilang buhay. Ikra kitabaka kafa binafsika alayka hasiba, sabi ng Quran. Basahin mo na yung kwento mo, yung talaan mo. Ikaw lang nakakalam dyan. Ikaw ang higit nakakalam dyan. So ano yung kwento na ginawa mo nung nabubuhay ka sa mundo? Kwento mo nagbibinta ka ng manok, paano ka nagbinta? Ikaw ay, kung ano man ang ginawa mo, nag-abroad ka, kung anong ginawa mo dun sa abroad, nakasulat. Nakasulat lahat. Kaya dito sabi niya, kung may lapit na yung paraiso, sindihan ng impyerno, ay malalaman nila na kung ano ang ginawa nilang nung sila sa mundo. Tapos, sumumpa rin naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bil khunnas. Alam natin kung nipaliwanag nilang ilang beses na yung sumumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay, ibig sabihin, una, ang bagay na yan ay mahalaga. Pangalawa, mayroon ang Allah subhanahu wa ta'ala patunayan. Ibig sabihin, may sasabihin siya na patutuhanan. Bilis naman ang oras na yan. Fala uqsimu bil khunnas. Ako ay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nanunumpa sa mga bituin na nagdalaho, alalaong baga, nawawala sa araw at lumilitaw sa gabi. Ibig sabihin, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bituin. Di ba may bituin na hindi nakikita sa araw pero nagpapakita sa gabi? Yan ang khunnas. Ang khunnas, ibig sabihin, nagtatago. Al-jawaril khunnas. At ganun din sabi niya na kumikilos ng mabilis at nagkukubli ng kanilang sarili. Ito yung mga bahagi ng bituin. May mga nagtatago ba? Sumumpang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bituin na ito. Was-subhi idha tanaffas. At ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanunumpa sa bukang liwayway kung ito ay lumiliwanag. Sabihin, pag tinapas, ang ibig sabihin ng tinapas yung hihinga. Pero ang tinutukoy dito, siyempre, kapag ang bukang liwayway, ay liliwanag na. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala dito. So, ano yung patutuhanan? Ang patutuhanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Tunay sabi niya, ang Quran ay salita ng rasul. Ang rasul dito yung tinutukoy, Jibril. Kasi yung Jibril, rasul din, yung sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinugo siya papunta kay Propeta Muhammad. Rasul Karim. Ano yung katangian niya? Karim. Ang Karim ay mapagbigay. Katotohanan nito ang salita, ang Quran, at dinala ng karangal, ito yung Tagalog niya, karangal-rangal, na isinugong anghel Gabriel. So, sinugo, ang rasul dito ay si Jibril alayhis salam. Jibril alayhis salam, sabi dito, innahu laqawlu rasulin karim. Rasul, karim,
may karangalan. Minsan kasi yung karim, hindi lang yung karim yung ibig sabihin ay mapagbigay, di ba? Allah karim. Ang Allah karim ibig sabihin mapagbigay doon. Pero hindi yung karim ibig sabihin ito, karangalan. Kaya Al-Quran, Al-Karim. Hindi na pwede sabihin mo yung Quran, mapagbigay, hindi naman tao yung karim. Kaya ang karim doon, Al-Quran, Al-Karim, Quran ay may karangalan. Kaya nga depende sa sentence. Kaya dito ang Rasul, Karim, karangalan. May karangalan ng Jibril nagdala ng Quran. Hindi basta-basta anghel yan. Anghel na may karangalan. Tapos sabi ng Allah, di quwwatin inda dhil arshi makin. Di quwwa, mayroon siyang lakas. Sabi ng mga ulama, anong lakas ni Jibril alayhis salam? Lakas sa katawan? Kasi, paano yung lakas niya? Siya yung bumaligtad sa kaum ni Lut. Isang kaum yun, yung binaligtad niya. Sa pakpak lang niya. Ganon siya kalakas. Kaya ang mga Hudyo, kapag mabanggit yung Jibril, ayaw nila. Kasumpa-sumpa sa kanila yung pangalan Jibril. Kasi bakit sabi na ito yung Jibril na yan ang anghel na nagpaparusa. Maraming pinarusahan mga angkan ng gusto, yung mga Hudyo. Mga Hudyo, yung mga tauhan ng mga propeta. Kaya bumaba ang ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung waman kana sabi ni aduwan, billahi, wa Jibrila, wa Mikala, yung binanggit yun. Sino sabi na yung kalaban ni Jibril, ay kalaban na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa yung Jibril. Na di kuwa, ano pa yung lakas niya? Lakas din sa hifidh. Ibig sabihin pag memory. Kasi Quran, dadalhin yun. Halimbawa, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat malakas ang memory. Kasi dadalhin mo, pagpunta kay Muhammad, hindi pwede na magkaroon ng mahina yung memory niya, ayun, hindi pwede. Baka yung may bigay, mali. Sasablay. Kaya, para yung tao na hindi sila mag-alinlangan sa Quran, sinasabi si Jibril ang nagdala ng Quran papunta kay Muhammad, mayroon siyang lakas. Lakas sa katawan, lakas sa pag-memorize. At higit sa lahat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inda dhil arshi makin. Sa ars, sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa taas, ibig sabihin, mayroon siyang makana. Tingnan yung makana. Sabi niya na sinusunod ng mga anghel at, sabi niya na ginagawaran ng kapangyarihan at may mataas na antas karangalan kay Allah. Mataas antas. At higit sa lahat, si Jibril ang pinuno ng mga anghel. Siya yung pinuno ng mga anghel. Si Jibril alayhis salam. Kaya tinan mo yung suratul yung inaansal na fi laylatil qadar. Yung tanazzalu alay malaikatu waruh. Bababa ang mga anghel at ang pinuno nila yung ruh. Ang ruh doon, Jibril. Pinuno ang Jibril. Nagaano karami yung mga anghel, siya yung pinuno. Ano natin, sinabi ng mga ulama, ang dami ng mga anghel, ay yung tao na ito, ikumpara sa engkanto, 1% lang. At yung engkanto naman, ikumpara sa mga anghel, 1% lang. Ano karami? Kaya mayroon isang, yung doon sa, Baitul Ma'mur. Ang Baitul Ma'mur, ito yung, kapag dito sa atin yung Kaaba. Sa taas mayroon sila. Tinatawag Baitul Ma'mur. Noong nilikha yung Baitul Ma'mur mula noon, mayroon nagtatawag. 70,000 kada araw, hindi na bumabalik, araw-araw. Na ilang taon na yan? 70,000 kada araw, hindi na bumabalik yun. Iba na naman yung tumatawag. Hindi mabilang ang mga anghel. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, di quwwatin inda dhil arshi makin, muta'in samma amin. At si Jibril na sinusunod ng mga anghel at pinagkatiwalaan sa paghahatid ng mensahe mula sa Allah. Jibril alayhis salam, muta. Ang ibig sabihin, sinusunod.
Kung ano ang sabihin ni Jibril sa mga anghel, sumusunod ang mga anghel. Kaya halimbawa, tulad na banggit sa hadith, kung mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin, anong sabihin ni Allah? Ya Jibril, sabihin mo sa mga anghel, mahal ko ang alipin na yan. At sabihin ng Jibril, yung alipin na yan, mahal ni Allah, at kayo rin mamahalin din ninyo. Ay mamahalin ng mga anghel. Sinusunod si Jibril alayhis salam. Siya yung taga-pagbalita. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sahibukum bimajnun. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilipat, pinaliwanag ang katangian ng propeta. Yung pinaliwanag, para hindi kayo magduda sa pagkatotoo ng Quran, ang Quran ang nagdala si Jibril. Ang katangian niya siya ay sugo. Siya ay may karangalan. Siya ay may lakas. Siya ay sinusunod. At siya ay mapagkatiwalaan. Kasi hindi pwede magdala ng Quran, hindi mapagkatiwalaan. Maari na hindi niya isabihin yung ano. Ha? Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao, hindi kayo maniwala sa nagdala ng Quran na yan, mapagkatiwalaan si Jibril. Pagkatapos ipanilawanag naman, ano naman yung katangian ni Muhammad? Kasi sa kanya binigay yung Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sahibukum bimajnun. Si Muhammad, kasi sinasabihan siya ng siraulo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang majnun, di ba siraulo? Wa ma sahibukum bimajnun. Hindi sabi niya, ang kasamahan ninyo, tututo ko si Muhammad. Sumakanyang kapayapaan. Ay siraulo. Anong Tagalog ng siraulo dito? O mga tao, ang iyong kasama Muhammad ay hindi isang baliw. Baliw yung tinano nito. So, bakit ginamit yung kasamahan? Kasamahan ninyo. Una yung mga panahon ni Propeta Muhammad, mga Arabo, naging kasama. Di ba kasama yung kasama? Alam niyo yung kasama? Pero pati rin tayo, kasama natin si Propeta Muhammad. Pero hindi na yung katawan niya. Kasi wala na si Propeta Muhammad. Pero sino yung kasama natin? Yung gawain niya, salita niya, yung katuruan niya. Tama? Kaya nga, sahibukum. Sabi niya, kasamahan ninyo. Parang sinasabi hanggang sa ngayon, sa mga tao, si Propeta Muhammad, na kasama ninyo sa kanyang katuruan, na hindi siya baliw. Hindi siya siraulo. Hindi siya siraulo. Ito kasi sinasabi sa kanya. Kaya para hindi, kapag siraulo, hindi pwede magdala ng Quran. Kaya sabi niya, hindi yan siraulo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakad ra'ahu bil ufuqil mubin. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya si Jibril sa ufuk. At babasahin ko muna yung Tagalog dito. At katotohanan kanyang Muhammad, napagmalas siya ng maliwanag sa hangganan ng sangkalupaan at kalangitan. Imagine, 2 beses lang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakita niya si Jibril yung tunay na anyo. 2 lang beses. Alam niyo kung kailan ito? Yung umpisa pa ng pagbibigay ng pagbaba ng wahi. Siyempre, dumarating yung wahi sa kanya, gusto ng propeta makita ang Jibril. Siyempre, makikita mo yung salita. Kasi yung propeta, dumarating sa kanya, yung minsan tao, minsan nagpapaanyo na, kung ano, kakadalasan mga tao ganyan, anyong tao, tapos sabihin sa kanya. Siyempre, ang propeta Muhammad, gusto niya makita. Makita ang Jibril alayhis salam. Nagpakita ang Jibril alayhis salam sa kanya, yung totoong Jibril, na mawala, kapag magpakita, nawala ang kalangitan na yan. Ganon kalaki. Nasakop niya, natakpan niya yung kalangitan, buong kalangitan. Wala ka nang makita maliban pakpak ni Jibril. Ganon kalaki. Ang laki ni Jibril alayhis salam. Kaya nga leader nga, pinuno, maging pinuno ka, wag hindi ka malaki rin. Doon yung una. Yung sa umpisa ng gusto ng propeta makita. Kaya nagpakita niya, natakpan
Ang wala nang makita, natakpan yung ganun nagkalangitan. Yan ang kalaking Jibril alayhi salam. Kaya na yung mga, di ba kapag siya yung inutusan magparusa? Siya yung inutusan, kaya nga tulad yung sinabi ko, kamungi-mungi, kasumpa-sumpa yung pangalan Jibril sa mga Hudyo yan. Kasi si Jibril alayhi salam yung inuutusan na magparusa sa mga pasaway. Kamungi-mungi. Saka sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawa, nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhi salam sa Sidratul Muntaha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala kadaraahu nazlatan ukhra. At tunay sabi niya, nakita ni Muhammad ulit si Jibril. Nazlatan ukhra, saan ito? Inda Sidratil Muntaha. Doon sa Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ito yung hangganan na ano. Yung dito sa baba, yun lang hangganan niya. Yung pagkatapos ng kalangitan na yan, tapos yung tubig pa, tapos Sidratul Muntaha na. Kaya tawag Sidratul Muntaha. Yung hangganan ni Jibril, hanggang doon lang. Hindi na siya makalagpas. Kasi masusubog na siya. Doon nagpakita sa kanya ulit, wala kadaraahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nagpakita. 2 beses lang nagpakita ang tunay na Jibril. Yung laki niya. Yung dito sa mundo nagpakita sa kanya, matakpan yung kalangitan. Ganon siya kalaki. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Ang danin ay madamot. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Muhammad ay hindi nagtatago ng anumang mensahe na ibinigay sa kanya. Ibig sabihin, anumang mensahe ibinigay sa kanya, sinasabi, hindi siya nagdadamot. Ang sinabi ng Quran, sinabi ng Jibril sa kanya, sasabihin niya. At sa ibang aya, hindi maari si Propeta Muhammad magkamali sa pagsasabi ng mensahe ng Quran. Imagine na, alam mo, delikado rin. Ano ay yung babala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad kung nagkamali lang siya, nagsabi siya ng hindi tama? Sabi ng Allah sa Quran, walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la'akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kung si Muhammad sabi niya ay nagsalita lang patungkol sa Quran, taqawwala alayna ba'dal aqawil, ilang salita lang. Ibig sabihin, sinalihan niya yung Quran ng ilang salita lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, akhadnahu bil yamin. Agad-agad namin siya ay kukunin, ibig sabihin papatayin. Agad-agad namin siyang kukunin, thumma laqata'na minhul watin. Tapos sabi niya, ipuputulin namin ang ugat na nandito sa liig niya. Imagine ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, hindi basta-basta. Hindi maaari ang Quran na magsalita siya ng kahit dagdag na ng kunti lang dagdag. Mabilis naman yung oras dito. Ano pa yung suuno natin? Mabilisan na natin. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. At yung Quran na yan, hindi yan salita ng syaitan. Kasi sinasabi niya, ay, salita ng syaitan daw yung Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Hindi yan ang Quran na salita ng syaitan. Hindi salita ng syaitan. Kasi nila paano natadhabun? So, pinaliwanag na yung Quran, pinaliwanag na si Propeta Muhammad yung katangian niya, pinaliwanag na nagdala si Jibril alayhi salam, sinabi na hindi yan salita ng syaitan. So, saan kayo sabi niya pupunta? Saan kayo sabi niya pupunta? Pusin lang natin ito. Saan na kayo pupunta? Ay, natadhabun, saan na kayo? Saan na kayo pupunta? Ang Quran ang pinakatama. Ang tamang katuruan. So, kung ito yung tama, saan na kayo pupunta? Kung hindi nyo tingkapin yung Quran, hindi nyo paniwalaan ng Quran, kanino pa yung pupuntahan ninyo? Paay na tadhabun. Saan na kayo sabi niya? Pupunta. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa illa zikrun lil alamin. Ang Quran sabi niya ay zikir, paalaala
saan? Sa isang tao, bagkus lil alamin, buong sanlibutan. Ang Quran ay ito ay aral, turo, paalaala sa buong sanlibutan, hindi lang sa isang tao. Ang Quran hindi lang sa isang tao, pati sa engkanto. Kaya lang panahon ng Propeta Muhammad, may nakikinig na engkanto kapag nagtuturo siya ng Quran. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liman sha'a minkum ayyastakim. Sabi niya, at sino man sa inyo na nagnanais ng tumahak ng matuwid. Ibig sabihin, sino man sa inyo ang maging tumahak sa matuwid? Sabi ng ni Abu Jahal dito, ay, ibig sabihin, mayroon tayong pagpipilian, sino lang ang gusto. Anong binanggit ng Allah? Ay, bumaba ulit, sabi na, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ang inyong pagnanais o ang inyong kagustuhan ng lahat ng yan sa under pa rin ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbigay ako ng halimbawa. Halimbawa, yung isang lalaki gusto niya mag-asawa, hinais niya. Pero ang kagustuhan niya na yun ay hindi rin mangyayari kung hindi rin ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gusto mo yung maging matuwid, sabi niya, ay sa atin tayo, gusto nating matuwid, tayo magpipili. Ay hindi rin mangyayari kung hindi yan gugustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang lahat ng anumang kagustuhan ng sino man sa mundo ay under pa rin ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid. Kung ano ang gusto niya, yun ang mangyayari. Kahit gustuhin ng isang tao, gustuhin ng sino man sa atin, kung hindi naman gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mangyayari. Kaya sinabi niya, fa'alun lima yurid. Ginagawa niya kung ano ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan. Kaya nagsasabi tayo ng inshallah. Pag may mga gusto tayo. Ano ang sabi ng inshallah? Kung gugustuhin ni Allah. God willing. Tanga. Dahil ang lahat ng kagustuhan, kung ano magkagustuhin natin ay doon pa rin sa under o sa under pa rin ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, tapos natin ang isang surah. Hirap na mabilis yung oras. So inshallah, marami na natin mapaliwanag ng palalimin pa kasi wala na hindi yung oras. So